Nagising ang maliit na batang babae at natagpuan ang kanyang sarili na naghahallucinate. Ibinagsak niya ang pattern ng gintong dragon sa florera para tuluyang mabuhay. Pagkatapos ay tumingala upang makita ang isang locket sa dingding. May nagbabadyang golden dragon kahit isang golden dragon phantom ang lumitaw sa unan. Naramdaman ng dalaga ang isang misteryosong kapangyarihan na tumatawag sa kanya kaya pumunta siya sa Dragon Shrine. Malato lang estatwa ng dragon, biglang bumukas ang pasukan sa palasyo ng dragon. Ang lahat ay pumuti sa paningin ng 1,000 taon at isang araw. Tumakbo silang lahat para makita siya. Habang gulat na gulat ang dalaga, itinulak siya ng nightshade tree sa tabi ng kuweba. Natakot si Boy na nasa panganib ang babae kaya tumalon din siya pababa. Dumaan silang dalawa sa isang mahaba at madilim na kuweba nang makarating sila sa kuweba. Lumitaw ang isang hindi kapani-pani walang tanawin, isang masiglang espiritong dragon na lumulutang sa yungib. Laking gulat nilang dalawa nang nasa harapan nila ang malaking dragon. Sa oras na ito, nakita silang dalawa ng Dragon God sa residence. Parang ayaw silang saktan at umindayog na lang sa hangin. Na para bang matagal na niyang kilala ang batang babae, ngunit nang nakipag-ugnayan siya sa Diyos ng Dragon. Nalaman nilang walang puso ang Dragon *********, nasaan ang Dragon Ball? Aling mga Dragon Ball? Ang bawat dragon ay dapat mayroong mga Dragon Ball na siyang pinagmumula ng kapangyarihan nito. Nasaan ang One-Man Dragon Ball? Hinawakan ng dalaga ang 100 metro ang haba ng strawberry. Hindi alam ni Jessica na nasa ere na ito, gusto ni Brian na iunat ang kamay para iligtas ang dalaga. Ngunit ito rin ay hinihila ng isang mahiwagang puwersa. Pagkatapos ay kinuha silang dalawa ng Dragon God na lumilipad sa pagitan ng langit at lupa. Naglakbay sila pabalik 5,000 taon na ang nakalilipas. Sa pagpapalim sa kanila ng hindi kilalang kasaysayan, lumalabas na ang mga Dragon Ball ay nawala ng higit sa 5,000 taon. Noong panahong iyon, binantayan ng mga dragon ang sinaunang silangang bansa upang labanan ng mga dayuhang mananakop. Ipinagkaloob ng Diyos ng Dragon ang kanyang mga Dragon Ball, tinataboy ng emperador ang mga dayuhang kaaway gamit ang kapangyarihan ng mga Dragon Ball. Sa kasamaang palad, ang mga Dragon Ball ay nawala sa digmaan. Sinisi ng emperador ang kanyang sarili dahil dito. Ngunit pagkamatay ng emperador sa wakas ay natagpuan ng prinsesa ang Dragon Ball. Pero ayaw niyang ibalik dahil sinisisi niya ang Dragon God sa pagkamatay. Hindi inakala ng kanyang ama na mawawala ng kanyang divine power ang isang walang hiya na Dragon God. At hindi na makabalik sa sariling bayan. At iniutos din na ilibing ang perlas ng dragon kasama ng kanyang ama. Para tuluyan na akong nandito para protektahan ang aking ama. Pagkatapos noon ay itinago niya ang katotohanan tungkol sa Dragon Ball. Personal na sinunog ng prinsesa ang mga aklat ng kasaysayan, pagkatapos ay muling isinulat niya ang kanyang kasaysayan. Sa paggalitan lahat ng nandoon, walang makapagsabi. Sa kabaligtaran, wala ring makakaligtas. Ang prinsesa ay ang nakaraang buhay ng dalaga. Ang ina ng batang babae ay isang archaeological researcher at ang sinaunang libingan na kanilang hinukay ay ang kanyang ama noong nakaraang buhay. Hindi nakakagulat na ang batang babae na nakakita ng sinaunang libingan ay palaging may hindi maipaliwanag na kaugnayan. Sinabi ng batang babae sa kanyang ina ang tungkol sa pakikipagtagpo niya sa Diyos ng Dragon. Nais ni Jessica na madala siya ng kanyang ina sa sementeryo upang kunin ang mga Dragon Ball at ibigay sa Diyos ng Dragon. Ngunit naisip ng kanyang ina na nalilanghap niya ang isang sinaunang libing na nagdudulot ng mga guni-guni. Kailangan nating ibalik ang Dragon Ball sa Dragon God. Sa mismong sementeryo para maibalik ang nawalang Dragon Balls. Si Jessica at ang lihim na kasama ng kanyang ina ay nagpupunta sa gabi upang hukayin ang kasaysayan ng Diyos ng Dragon na nahukay sa araw. Pagkatapos ay sumilip sa sinaunang libingan at ipinasok niya ang alamat ng dragon sa slot ng card. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay mabisa pa rin ang mekanismo ng millennial, kakaiba ang dahan-daang pagbukas ng pinto. Pero pagpasok nila, dalawa lang kabaong ang nakita nila. Pagkatapos ng maingat na pagmamasid, nakakita sila ng isa pang 2 puwang ng card. Kaya't agad nilang napagtanto ang misteryo, pagkatapos ay inilapit nilang dalawa ang 2 dulo ng balumbon. At inilagay sa kabaong ng emperador. Pagkatapos ay nagliwanag ang bata sa puwang sa scroll malapit sa kanyang leeg. Kapag ang liwanag ay dahan-daang tumagos upang humantong sa larawan sa likod ng isang surreal na eksena ay lilito. Bumukas ang tarangkahan at tumawag ng mag-isa at lumitaw sa kanilang mga mata ang napakalaking kaldero na tumakip kay NGOC Dong. Nung natarante lang si Brian parang tinawag yung girl. At dahan-daang naglakad patungo sa higanteng tripod, hindi niya maiwasang maawa sa kanyang pagkakamali sa kanyang nakaraang buhay. Hindi na napigilan ni Jessica ang kanyang mga luha. Sa sandaling ito, dahan-daang bumukas ang isang napakalaking kaldero na nabuklod ng libu-libong taon. Isang napakatalino na Jade Dragon na nabuklod sa loob ng 5,000 taon ay natagpuan. Nagmamadaling itinago ng dalaga si NGOC Dong sa kanyang bag. Handang bawiin ito at ibalik sa Longjios.
Akmang aalis na siya ay biglang pumasok ang ilang libingan. Dahil gusto nilang kunin si NGO Sidong sa kanilang mga kamay. Ito ay ang Chinese Jade Dragon, paano ito madaling mahulog sa mga kamay ng isang banyagang Allopiers. Sinamantala ni Jessica ang pamilyar na lupain, madali siyang nakatakas sa ilang libingan ng mga tulisan. Mabilis na pumunta si Lord NGO Sidong Cho sa templo. Ngunit kakabukas pa lang niya ng pinto ng mahabang palasyo at isang hakbang sa likod. Si NGO Sidong ay ninakawan mula sa likuran ng mga libingan ng mga tulisan. Dahil sa pangahas na manatili sa templo ng Diyos na si Long Mo, kaya tingnan natin kung sang-ayon si Long Nonson kay Ka o hindi. Siya ay nagwalis ng bahay sa loob ng 30 taon, gamit ang isang puno ay binawi niya si NGO Sidong. Ngunit sinamantala ng punong magnanakaw ang takot ng dalaga, saka pinutol ng kutsilyo ang bag. At pagkatapos ay hinawakan si NGO Sidong, ito ay hindi maisip. Ang NGO Sidong ay maaaring magbigay ng enerhiya para sa mga tao, ang may hawak ng NGO Sidong ay maaaring magkaroon ng kalahati ng magic power ng isang dragon. Nag-freeze ba si Son Ke sa hangin? Natagpuan ng pinuno ng mga magnanakaw ang kanyang sarili na may mahiwagang kapangyarihan ng tanso. Kinokontrol pa niya ang mga sandata sa templo para tapusin ang mga naroroon. Kaya agad sumuko ang dalaga sa pagprotekta sa sarili, sa kaniyakap si NGO Sidong at tumakbo palabas ng Chua Gate. Pero dahil sa sobrang lakas ng suntok, bigla niyang nabali ang pedal.